Ngayon po ay Friday na ika-12 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang kitungin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, sabi ng kitungin, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, oo, ibig ko, gumaling ka. At gumaling nga agad ang kitungin. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo itong sasabihin kanino man. Pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pinagaling po ni Jesus sa mabuting balita ang taong may kitong pagkatapos nitong nananalangin sa kanya nang sabi, Guro, kung ibig ninyo, mapagaling ninyo ako. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas? Una, makikita natin ang pagmamalasakit at pag-asa. Ang pagpapagaling ni Jesus sa taong may kitong ay nagpapakita ng kanyang pagmamalasakit sa taong may kapansanan, may karamdaman o mga mahihirap. Maaring ito ay isang paalala sa atin bilang mga sundalo na maging instrumento din tayo ng pagmamalasakit at pag-asa sa mga taong ating pinagsisilbihan, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong at pangunawa. At ito ay ginawa na at patuloy na ginagawa ng ating mga sundalo sa buong bansa. Pangalawa, lakas ng pananampalataya. Ang lalaking may kitong sa mabuting balita ay nagpapakita ng kanyang malalim na pananampalataya sa kapangyarihan ni Jesus. Sa parehong paraan, bilang mga sundalo, maaring mahanap din natin ang lakas at pag-asa sa ating pananampalataya habang nasa paglilingkod sa mga hamon at sa mga kaguluhan ng digmaan. Ang pananampalataya ay maaring ating maging gabay, sandata at lakas upang harapin ang mga pagsubok at magpatuloy sa tungkulin. Pangatlo, pagkalinga at pagbabalik loob. Ang pagpapagaling ni Jesus ay hindi lamang physical na pagpapagaling, kundi pati na rin ang espiritual na pagbabago. Ito ay maaring magbigay ng inspirasyon para sa atin bilang mga sundalo na maging instrumento ng pagkalinga at pagbabalik loob sa ating mga kasamahan na maaring nagdusa o naapektuhan ng digmaan, lalo na ang mga nakaranas ng problema kaugnay sa pangkalusugang kaisipan. Ang pagtulong sa pagpapagaling ng mga sugat ng iba, maging physical man o emotional, ay maaring magdudulot ng pagbabago at pag-asa sa kanilang buhay. Pang-apat, pagsunod sa batas at pamamahala. Sa kwento ng mabuting balita, pinag-utos ni Jesus sa lalaking may kitong na kanyang pinagaling na huwag sabihin ang kanyang pagpapagaling sa ibang tao maliban sa mga pare. Ito ay isang paalala para sa atin bilang mga sundalo na ipatupad ang mga alituntunin at batas ng ating organisasyon. Ang pagsunod sa tamang proseso at pamamahala ay mahalaga upang mapanatili ang disiplina at kaayusan ng hukbo. Sa kabuuan, ang kwento ng pagpapagaling ni Jesus sa taong may kitong sa mabuting balita ay maaaring magbibigay sa atin ng inspirasyon bilang mga sundalo na magpakita ng malasakit, magtanim ng pananampalataya, maging instrumento ng pagkalinga at pagbabalik loob, at ipatupad ang mga batas at regulasyon sa ating tungkulin bilang kasapi ng hukbo dahil ito ay mahalaga sa ating tagumpay sa pagkamit ng ating misyon. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice
and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.